Hello Team Authentic all over the world! Naghahanap ba kayo ng budget beachfront resort na 2 to 3 hours away lang from Manila? Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubook po kayo via Agoda, hotels man or activities, ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go, drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys, mayong adlaw. We're still here in Subic! Kung nung last episode, naipakita namin sa inyo kahit paano kung ano yung mga pwede ninyong gawin. Pwede kayong mag-nightlife, pwede din kayong mag-food trip, o kaya manood lang ng sunset. Yes! Ngayon naman, paano kung from Manila, gusto nyo lang mag-chill, yung talagang nasa beachfront hotel kayo or resort na 3 hours away lang from Manila kapag ka naka-bus. And then 2 hours away naman kapag ka naka-private car. So this is it. Eto yun. So, para sa mga magdi-DIY, ang ginawa natin, bumalik tayo dito sa Olongapo Bus Terminal. Kapag kagaling kayo, halimbawa ng Cubao, Pasay, Avenida, Caloocan, dito yung magiging baba ninyo. Ayan, para mapakita namin sa inyo yung journey. And, ang gagawin naman natin now, tatawid tayo dito sa Chowking. Tapos ayan, may makikita naman kayong blue na mga jeep. Blue na jeep naman yung sasakyan natin. Last time ang sinakyan natin ay yellow. Ito mas malapit yung sakayan. Nandito lang kaagad sa pagtawid. Ayan, marami namang jeep. Nakapila lang sila dito and halos napupuno naman kaagad. So magtatanong lang tayo para sure. Magtanong tayo mismo sa driver. Para sure na hindi tayo maliligaw. Ito daw, dadaan na. Pero nakalagay, Castillejos ang nakalagay. Hindi yung, sabi mo kanina? Calaklan. Lower Calaklan. Lower Calaklan, hindi. Castillejos ang nasakyan natin. After 15 minutes, jeepney ride, nandito na tayo sa Samba Blue Water Resort, and ang binayaran natin guys sa pamasahe ay 15 pesos each. Yes, actually, mabilis naman yung biyahe. Talagang tutubuan lang kayo ng inip doon sa Kasi sa punuan pagpupuno. Guys, kahit isa, talagang kailangan nating maghintay. And we have to understand, lalo na ngayon sa mahal talaga ng gasolina. So yun lang, talagang kapag nagdi-DIY tayo, dapat talaga mas mahaba yung pasensya natin. Kasi mas gusto nating makatipid eh. Diba? So yun, hanggat hindi tayo napupuno, hindi talaga tayo aalis. Dito tayo binaba, ayan Samba. So tawid lang tayo. And then meron pala silang mga parang day tour or day use. 350. Pwede nang gumamit ng pool. At tignan natin kung free yung paggamit ng inflatable island nila. Oo, kapag ka-guest. Nandito na tayo sa Samba Blue Water Resort. Ayan. And then ito yung papasok. Excited na kami ipakita sa inyo to kasi ito talaga on a budget. Pero nasa beachfront na tayo. Tara, pasok lang tayo sa loob. Yung floaters ata may bayad. Tingnan natin kapag ka-guest kung meron din. By this time, 1:30 PM wala masyadong tao. Malamang mamayang hapon or baka kanina pa umaga meron ng mga guest. And then ito yung mga water activities na pwede ninyong gawin dito at i-enjoy. Hindi mga presyo. O tayo, check-in lang muna tayo para maipakita na kagad namin sa inyo yung room and of course yung resort at yung beachfront natin. Free na daw yung paggamit ng inflatable kapag ka dito mag-check-in. And then meron silang corkage fees.
Oh, para lang just in case kapag magbabaon kayo. And then ito yung mga available nilang rooms. If I'm not mistaken, dito tayo sa ganito. Yung nasa beach ata na part or nasa garden. Pero meron din sila mga family rooms. Ayan. And then pang barkada and pang buong family. So guys, nakapag-check-in na tayo and nanghingi sila ng security deposit na which is 1,000 pesos and nag-sign tayo ng waiver for floaters. Yes, so floaters pala tawag. Oo, inflatable island tayo. Tapos bibigyan na kayo ng ganito. Oo. And then good siya for 2 hours pero hanggang 3 PM lang daw. So malamang sa malamang hindi na natin siya magagamit ngayon. Baka bukas na after ng breakfast. Or, kahit pa ba. Or siguro, tignan natin kung makakahabol tayo para maipakita kaagad namin sa inyo. Ay, wag kayong loloko-loko. Hasyendera tayo for today's vlog. Diba? Hello po. Sir, Ayan. Ito yung room natin. Ang taray. lagay ko lang po yung wristband. Sige po, maraming salamat po. Ay, wala. Sige po. Gagamitin na natin siya today. Yes po. Sige. Ang bait ni Kuya Frederick. Sabi niya, kung gusto daw ba natin, iikot daw muna tayo bago daw tayo mag-check-in. Hotel tour tayo. May hotel tour tayo. Ang taray na hotel tour natin today. Nakagold tayo. Hindi tayo naglalakad today. Sir, pag-ano tawagin niya lang po ako. Sige po. Pwede po talaga ganun, kuya. Ay, maraming salamat po. Nandito ako po. Ang bait naman ni Kuya Frederick. Bigyan lang po natin yung entry ticket natin. Ayan, o. Dito, hinto na naman tayo kasi kailangan naman ng entry ticket. po. Hello po. Maraming salamat po. Ayan. Parang na tayong namamasyal. Papasok pa lang tayo ng resort, namamasyal. Boss, ano to? Ito po yung function room namin. Ay, This function one, room. At least 200 packs. Wow, 200 bucks. Tapos, on our left side naman po, Opo. sa Marina Hall. Okay. Waiting area namin normally, pero pagka may company outing, Opo. namin po. Ito, waiting area nyo and then events. Tapos ito na kagad yung mga, ito may bayad po yan, yung mga cottages. Sa mga magde-dator po ito. Yes po, tapos ito yung pool natin. Okay po. Ito yung pool area. Balikan natin mamaya para mas may pakita namin sa inyo. And then ngayon, punta naman daw tayo sa mga rooms. Ito, Sunday ngayon, no? Hindi pa masyadong maraming tao. Ito naman yung common CR nila. Ito po yung sa mga nagde-dator po, no? Oo. Papakita rin namin sa inyo. Lahat ipapakita natin. Kasi paano kung gusto nyo lang mag-dator dito? Hindi kayo mag-i-stay, at least meron kayong idea. Ay, ang ganda naman po nitong room na to. Ito po, this is our one and only seafront cabin. Ah. This is good for two. Seafront cabin po Yes ito. Good for two. Good for two. Ang ganda din. May sarili siyang toilet. Yes sir, hot and cold namin po yung shower. Taray. Tapos the ones over here po, this is what we call our ocean deck po. This is good Ocean for deck. four. Dalawang, ano po yan, dalawang double deck. Okay po. Good for 4, max of 5. Pang family. Yes po. Ito naman yung pang family. Ocean deck. Yes po, ocean Ito naman yung ocean deck. 1 and deck 2. Oh, ang taray, dalawa. Now, papunta naman daw tayo sa restaurants. Anong oras po, boss, yung ano? Breakfast? At least 7 a.m. po. 7 a.m. Until 10 a.m. until 10. O, doon naman daw tayo dadali ni Kuya. Ay, nasa beachfront po? Yes po. Wow! Ang sarap naman mag-breakfast dito. Ayan. Hello po. Ayan, ito yung... Ay, ang ganda nga. Beachfront siya, Breakfast natin oh. tomorrow. Dito Pwede yung rin breakfast. umorder. Opo. Ito yung floaters natin for Ay, tomorrow. grabe. Ito yung floaters. Tapos, naku mamaya guys, pakita namin sa inyo kung gaano kaganda yung view. Pag napaliparan natin to ng drone, grabe. Ganda. Ito naman yung family room. Pakita daw sa atin yung room. Ito naman yung family room. Hello po. Please come in, sir. Ito. Ay, ito yung kanila. Okay lang po, barin lang po muna namin tsinelas namin. Ito yung family room nila. Ang lamig. So, ito dalawahan. And then, meron pa ritong double deck. And then, ito yung kanilang toilet and bath. Ay, malaki. Tapos separated yung shower and then yung toilet. Of course, meron dito sink. And ngayon naman, papunta na tayo ng room natin. So, syempre doon,
Tapos may papakita namin sa inyo. And grabe, pag nalaman nyo kung magkano yung room natin, as in on a budget talaga siya. Plus, kasama pa dun yung breakfast. Buffet po ba yung breakfast nyo, boss, or plated po siya? Depende po sa discretion ng chef. Ah, okay po. Depende po siguro sa dami, no? Dami ng guest. So, depende sa dami ng guest. Ito na po yung 502 natin. Ito na yung ating room. Room 502. Bubuhat, sir. Ay, okay na po. Kami na po. Kami na po mabubuhat. Okay lang po. Ito na yung room natin. Room 502. Ay, solo lang po ito. Nasa likod yung ano. Ibang room na. Oo. Meron siyang katalikod na isang room. So, kumbaga, pagka dito sa harap, wala kang makikita solo. Kung meron man, yung katapat mo, medyo malayo-layo. Ayan yung 503. May pagitan. And then, ito namang 509 tsaka 510. Medyo nakatalikod siya. Ang ganda nung room natin. Ito na. Ay, thank you po. Meron pa tayo ditong pa-veranda. Diretso room tour na tayo. Welcome to our Welcome to our beautiful room. Actually, maganda siya. Ano nga siya? Yung parang modern na magka-camping ka. Ganun. Tapos hindi ka sanay sa mga tents. Oo. Kasi ako medyo hindi ako sanay sa tents. Tapos alam nyo, ang ganda niya in person, pati yung kulay. Tapos syempre, dahil sa medyo maliit lang yung room natin, malamig siya. And then ito, ganito siyang ka-modern. Yung side niya, ang ganda. Tapos meron ditong sink. And then meron silang free 2 bottled waters. Meron namang pa toiletries here. Tapos merong TV. Ang pinagpipray natin, Wi-Fi. Itatry natin mamaya yung Wi-Fi. And then ito yung kanilang toilet. Oh. Ay, nasaan yung toilet? Ay, mahaba. Pahaba siya. Ah, So, kumbaga, walang division na ano talaga. Ano tawag doon? partition. Partition. Pero mahaba-haba siya. Ito yung shower. And then, pag ginanto nyo, hindi nyo pa makikita yung toilet. Hanapin nyo. Charot. Yung toilet na napunta rito sa likod ng pinto. Ito yung kanyang toilet. Tchadan! Oh, may bidet. So, okay naman. Ayan, napapakita ko sa inyo. Oh. Tchadan! Woo! Ganyan na siyang kaliit. Pero, ayun na nga. Maganda din. Actually, ito pagpunta natin dito maganda. Meron tayo ritong veranda. Ayan, lalabas kang ganyan. Iyan ang view. Sobrang nakaka-relax dito. Ay, naku. Ayokong i-dinidator yung ganito. Maganda to talaga, no? Tutulugan mo talaga. Talagang i-experience mo siya. Ito pa. Ito pa yung ibang rooms. Itong ibang rooms na nandito, medyo mas malapit na siya doon sa kalsada, sa highway. And ito nga guys ang ating hotel, Samba Blue Water Hotel, at nakuha natin siya sa Agoda sa halagang 3,352 pesos. And of course, alam nyo na yan, pwede ninyong gamitin ang ating promo code na Go with Mel sa anumang hotels all over the world. So for its price, again, nasa beachfront tayo, may kasama pang breakfast na hindi pa sure kung buffet or hindi. Nakadepende. Depende, bukas malalaman natin sa dami ng guests. So bukas namin sa inyo ipapakita. So caring-caring na din to. Balik ulit tayo sa floaters. Actually, ang totoo, pwede naman natin siyang lakarin. Pinasiklaban tayo ng samba. Ay, hindi pwede yan. Iaano namin kayo. Itutour namin kayo sa buong resort. Ganon. So, tara. Babalik ulit tayo sa resto. And then, diretso tayo floaters. Kahit mainit, go lang tayo para maipakita namin sa inyo. And then, guys, meron dito talagang tinatawag na floating island na beach resort ba yun? Or beach club. Ayun yung magbabayad ka na 800 pesos something. Yun yung popular. Napansin ko, pag may dala silang sasakyan, pwede lang i-park sa mismong room na nila. Oo. Kaya pala tinanong tayo kung may sasakyan. Balik tayo doon sa sa inflatable island, beach club. Yun kasi, parang nasa 800 pesos siya.
Tapos i-enjoy nyo lang yung swimming pool din, tapos yung floaters. Hindi naman tayo mahilig sa ganun. Ito imagine nyo, 3,000 pesos, mag-i-stay na talaga tayo dito. May experience na talaga natin yung buong resort. Oh my gosh, apakainit. Nag-start mo tayo dito paano? Ito ulit yung restaurant. Ang ganda ng location ng restaurant. Ay guys, patawarin nyo na kami. Hindi pala natin kayang magpunta sa floaters. Kasi apakainit. Tignan nyo yung view. Actually, yung view, apakaganda. Parang ang lapit na natin dun sa mga bundok na nakikita natin kahapon. Grabe yung buhangin ng ano. Ang init din ng buhangin. And then tignan natin, ayun yung maganda dito. Malinis yung beach na aalagaan. And then, ito yung tubig. O tignan nyo naman, na-appreciate namin ngayon yung tubig. Malinaw din naman pala yung tubig. Kahit hindi siya white sand. Kahit hindi white sand, so, di ba? Iba talaga nagagawa ng malinis yung beach at saka yung dagat. Ito yung floaters, guys. So kung mahilig kayo sa floaters, i-go nyo. Hanggang 3 p.m. daw. Diyos ko, apakainit. If ever itatry namin to bukas sa umaga. Pero baka hindi na natin i-vlog. Or baka hindi na rin. Sa totoo lang kasi hindi naman kayo pupunta for floaters. Eto ang pinunta natin dito. Ayang nakikita nyo yung view. Apakaganda. Alam mo ano, excited ako dito. Ganda. Diyan bumababa yung sunset. Dito ba? Oo, kasi doon di Oo ba yung ano, sa nga. kabila yung ano, Tignan natin. yung samba. Kung dito bababa yung sunset, dito pa naman fabulous. Ay, grabe. O ayan, tumining na yung boses ko, alam nyo na yan. Tignan natin kung doon bababa yung sunset. Or baka dito yun, best. Let's see. Oh, and then meron din sila ditong jet ski. Lapit tayo dun sa mga nagmimingming. Tignan natin pinagmimingmingan nila kung malinis din. Tapos meron sila rito mga beach beds, may kayak, beanbags. Ayun yung maganda kapag nasa ganitong resort. Yung talaga, dito kayo mag-i-stay. Kasi pag umuwi na yung mga nagde-day trip, ang sarap nyo, parang solong-solo mo na yung beach. Lalo na yung pakiramdam namin, kaunti lang yung naka-check-in. Lusong tayo, alam nyo, hindi kami lumusong kahapon. Ay, malamig. Ayan, oh. Ngayon tuloy, lumusong tayo. Ayan, oh guys, so lumulusong tayo. Kasi talagang grabe. Ang linis. Hanggang tuhod na natin yung tubig, malinis. Kitang-kita nyo. And then eto na yung mga nagsiswimming. Tapos, ang hindi namin alam kung hanggang dito lang allowed yung mga nagde-day tours. Kasi meron ng harang ata. Or siguro, nandito kasi yung mga cottages. Tapos, pwedeng magdala ata ng video okay. Parang may nagbibideo okay. Ang saya na dito. Alam nyo, ang ganda. Ayan. Nakapagsabi na tayo ng ang ganda. Tapos meron ditong pwede kayong mag-beach volleyball. Oh, ganda! Ay, na-excite ako dito. At sa sobrang lambot ng buhangin, na siya, mangitim-ngitim, pero malambot, lumulubog kami. At may security guard kahit dito sa loob. Kahit doon kanina sa accommodation natin, meron doon security guard sa malapit. Tara, ito yung mga cottages. Tapos free daw yung mga ihawan. Magpapaalam na. Ayun, may sarili silang video okay. As in, totoong video okay, guys. Baka dadala. Oo, dala nila. Pero ano Ang yung sarap, sa oh. may bayad din yung kuryente. Oo, may banyo ko na. Diba, ang sarap ng buong family kayo. Tapos nag-outing-outing. Ayan, oh, video okay. Punta na tayo dito sa pool area. Kasi grabing kumanta si Kuya with all energy talaga. Sumasayaw pa. Oo, parang kumanta. Hello po. Parang gusto kong sabihin, pakipindot nga yung 1120. Closer you and I po, ba yan? Tara, punta na tayo sa pool area. Ay, dito rin, meron din ditong shower. Meron ditong shower and bago kayo pumunta talaga ng pool, kailangan nyo munang magtanggal ng buhangin para mapanatiling malinis ang Mingming pool. Ito na kagad yung swimming pool. In all fairness, Instagrammable din. Ang ganda kasi nung paligid eh.
Actually, yung paligid talaga yung ma-appreciate nyo. Ayun ako, best, nabuhayan ulit ako ng dugo. Kahapon talaga, nawalan ako ng pag-asa dun sa ano. Kita ko yung dagat. And here, ang ganda. Oh, ilan yung swimming pool? Isa. Ito, meron ditong isa, medyo maliit, 2 feet. Pambatang pangbata. And then, meron din dito, ito yung malaki. Ito, meron pa ditong pa falls. Ayan yung malaki. Tapos meron pa dito ulit sa gitna. Isa pa ulit. And then, ano to? Meron pa rin dito. Paikot na tong isa. Ito hindi naman paikot, connecting siya. Tapos meron pa uling isang bilog. So, malaki na din. Tapos ayun nga, tignan nyo ha. Ito yung swimming pool. Tignan nyo yung paligid ng swimming pool. Grabe. Bundok na bundok lahat. Ganyang siyang kaganda. At dahil pakainit, mag-ano muna tayo, maghalo-halo. Ay, sa'yo halo-halo. Yung halo-halo ni Enzo, magkano yan? 150 pesos. Tapos yung kay Mel naman guys, may iskunyelo, 120 pesos. Yes. Mas nagsigurado na ako kasi minsan meron ako mga sahog sa halo-halo Na hindi niya ko- kinakain. Pero yung sa'yo, nakita ko okay naman siya. Pakita namin sa inyo yung sahog. Grabe, sa sobrang init, ang bilis niyang matunaw. Ito yung kay Enzo, yung nasa ilalim, kaya ang ganda niyang tignan. Ano to, bes? Kaong. Kaong. Tapos ayan, meron siyang ube. Tapos may beans. And then, ano tawag dito? Kaunde. Nata de coco. And then meron siyang isang malaking tipak ng leche flan. Ang laki Merong nito stick, ha. oo. At may stick. At Wag kayong merong loloko-loko. Yung ice cream, tikman natin mamaya kung coconut. Parang pakiramdam ko coconut. Ito yung may sa akin. Wala namang kaano-ano yung sa akin. Mais. Ganun kasimple. Ito yung Mais. nasa kan. Oo, nasa kan siya na mais. Tikman nga muna natin yung ice cream mo, bes. Kung ano yung ice cream. Nakailam no? Hindi halo-halo, tapos tumikim. Ay, ang sarap. Ano to? Vanilla. Vanilla. Ang sarap. Ang sarap. Ice cream na nga lang. And then, yung sa akin, ito lang. Ano naman to, napaka-common naman. So, alam nyo na rin yung lasa nito. Init lang kasi talaga. And then guys, nga pala ha, ano tayo dito talaga, magre-retreat pag nagkataon. Kasi alam nyo ba, walang signal yung smart. At saka globe. Yung globe meron ba? Yung hindi, nag-full bar ako ngayon. Nag-full ba yung globe? Tapos nag-speed test tayo guys ng Wi-Fi, 54.56 Mbps. Ayan. Okay rin na din. At least Nakakapag-play naman siya ng videos kasi Oo. nga lang may buffering something. at least kahit paano connected pa rin tayo sa world. Kasi ako, talaga ako, smart yung gamit ko, wala talaga. Actually, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero kadalasan wala nang signal yung smart. Unlike before, kaya nga ako nag-smart. Kasi malakas yung signal. So ayan, palamig lang muna tayo. And then, after nito, lalabas tayo mamaya before sunset para mag-swimming naman tayo. And then, ma-enjoy natin yung beach. It's 5 p.m. Labasan na ng mga mahilig sa sunset. Maghintay talaga tayo ng sunset. And by this time, pakiramdam namin, nag-uwian na yung mga nag-day tour. So tignan natin, punta tayo muna doon sa pool. And then, kanina nung nagpapalipad ng drone sa Enzo, naintindihan niya na kung bakit daw may ganito. Oo. Kasi pala guys, itong beach na pala ito guys, public beach pala ito. Yes. Pag nilaki na dito papunta doon, mga pala siya, mga resort. Mga resort, meron ding mga iba't iba pang cottages. So mamaya lakad tayo doon after ng sunset. And tama nga tayo, dito nga ulit lulubog yung araw. And mas fabulous to guys kasi mas malapit tayo. Unlike kahapon doon sa SMBA, malayo-layo. Pero ang worry ko, may nakikita akong mga ulap. And then, ang gamit natin ngayon ay DJI Action Cam 5 Pro. Yes. Para mas kitang-kita nyo and feel na feel ninyo dahil wala tayong microphone. O tara,
punta muna tayo sa Mingming Pool. Ayan o, mas konti na yung tao. Yung mga nandito na lang ay yung mga guests. Ang hindi ko kasi alam kung meron din silang mga overnight. And then meron pala silang island hopping. Kaya pala nakakakita talaga tayo ng mga nag-island hopping. Pero yung mga pupuntahan, yung hindi mga popular na islands, ganda. Bes, grabe. Mas lalo siyang gumanda na nung ganitong oras. Nakaka-add kasi talaga ng ganda yung sunset. Oo. Kahit pa paano nag-iiba yung kulay. Mapapakita na namin sa inyo ng buong buo ang pool area kasi wala na masyadong tao. Grabe. Ang ganda niya talagang tignan. Dahil nga sa mga nakapaligid. Tapos pag nag-sunset, tatakbo tayo dun sa beach. Ayan oh. Diba? Ang ganda naman ng pool area. Tapos kapag mostly guest na lang yung natitira, ang dami nyo nang pwedeng pwestuhan. Yung ganitong oras masarap maligo. Or yung after ng sunset. Ayan siya. Ito yung sinasabi namin sa inyo kaninang connected. Ayan. Ito, connected yan dito sa main pool. Ito yung main pool. And then, ayang main pool, meron pa siyang pa falls. And then, ito, may daan pa dito. So, connected din siya. So, kahit pa paano, malaki yung pool niya. And, snacks muna tayo. While waiting for the sunset. Bubuksan ko na yung picnic Oo, natin. mag-picnic na tayo dito. Tapos maganda dito, pwede kang mag-refill ng water doon sa resto nila at malamig. And then mamaya doon na lang tayo kakain. Nakita na namin yung presyuhan kanina, may menu kasing binigay sa atin. So, kahit pa paano, okay naman na kaysa lalabas ka pa. At tayo ngayon, nanamnamin lang natin tong resort. Enjoy natin yung amenities. Yes! Oh, nakapagbanlaw na tayo. Kamusta? Maligam-gam naman. Actually, yung tubig dun sa shower medyo malamig. O, tara na. Ming-ming time na tayo. Mababaw lang. Punta tayo dun sa falls. Falls-fallsan tayo. And then nakikita nyo naman, nagsasunset na ng very light. Pero mamaya tayo dun lalabas. Kapag ka talagang sunset na. Kapag ka fabulous na. Parang nag-rise. Oo. Sa tagal ng panahon, para ngayon lang uli namin na-enjoy ang Mingming Pool. Actually, medyo malamig lang naman yung pool. Pero mas siya, mas manageable. Ang taray, tolerable. Kasi nga siguro kanina, kahit pa paano, maano yung araw, mainit. Pero, eto na nga, yung sunset na hinihintay natin, ang worry namin, bigla kasi nagkaroon ng ulap. So malamang hindi siya kasing fabulous nung kahapon. Pero kari na rin. O, kasi nakapag-sunset na tayo kahapon. Yes! So hintayin lang natin yung sunset, and then after ng sunset, tingnan natin kung ano yung pwede nating makita. Lakad tayo dun sa public beach pala to. So tingnan natin kung ano pa yung mga accommodation na nandoon. Fabulous pa rin naman yung sunset. Oo. Pero kumbaga hindi ka papalakpak ng standing ovation. Walang ganun. Oo, alam nyo kung ano ginawa namin. Galing na tayo dito sa Restaurant. sa restaurant. Tapos ang ginawa natin, nagpaluto na tayo para pagbalik natin, pag nilakad na namin kayo dito sa beach, kakain na kaagad tayo. Grabe. As in, takot magutom. Para pagbalik natin, kakain na kagad. Meron na nga kaagad ditong mga, tawag dyan, cottages.
And then yung mga locals, dito lang sila. Diyos ko, kung locals din ako dito, hindi na ako magka-cottage, no? Dito lang talaga ako sa buhangin. Balabal lang. Oo. Ang ganda pa rin, no? Tingnan nyo naman. Partida na yan, ha? Umulap pa. Ang ganda kasi nung background, eh. Yung mga mountains talaga. And then, eto na. Dito din, usually yata, day tour. Kaya wala na ring tao. Oh. Kanina binigyan ko to dito. Maraming tao. Oo. Mga day tour nga lang talaga sila, karamihan. Kasi ito parang walang accommodation. Oo, cottage lang talaga sila. Ang baby! Oo, tapos nakaabot si Enzo doon sa saan nga yun? Sa Inflatable Island Beach Club. O, pakita namin sa inyo later on. Para just in case magkaroon din kayo ng idea, kung magdi-day trip lang kayo, saan ba talaga dapat? Doon ba? Or dito na lang sa Samba? Ayan, puro kubos siya. Actually, ang kahawig nito, alam ko na, yung sa San Juan, Laia, Batangas. Di ba ganito din doon? Puro mga na din. Pero that was tagal na pala noon. Baka ngayon, puro resort na din yun. Hindi tayo guys makakatawid papunta doon sa Inflatable Island Beach Club kasi merong mga rocks na nakaharang. Wow. Pero kung gusto mo tagal lumangoy, lalangoyin mo siya. Or daan siguro. Oo, sa daan. Pero kasi actually, ang hirap dumaan doon sa kalsada. Kasi talaga, zigzag na. Tapos pataas pa, baba. Spaghetti, charot. So ngayon, ang ganda lang tayo sa mga bato-bato. Tingnan natin yung dulo. Ito, maganda yung accommodation. Talagang beachfront na beachfront, yung bilas nila. Tapos, sa baba, merong cottage pa. Ang pangalan nito ay Jardin de Pacifico. Tapos, meron din silang volleyball na net, just in case gusto nyo maglaro. 4 na bilas yung meron sila. Ay, ang ganda nga rito sa bato-bato. Ang daming mga nagpipictures pa. Ay, liwanag-lakad ako dito. Oo. Ang daming mga nagpo-photo. Ito pa, meron pa sila. Cottages. Hindi. Ito yung mga naman. Yung mga camp. Oo. Ayan, pwede kayo dito. Ayan, welcome to Kubo Campsite. So, pwede din kapag gusto nyo mag-camping-camping na ayaw nyo yung traditional na tent. Ako gustong-gusto kong mag-camping pero ayoko talaga ng traditional na tent. Paglagpas natin ng mga bato na to, makikita mo yung diferensya. Ang Okay. dami pa rin tao. Ang dami pa nga rin. Kasi nga, parang ito yung ginagawa nilang tawag nito, photo op. Ay, ang ganda dito, Ay, ang dami pang tao doon. Pero hindi na yun, hindi na siya. Parang meron pa rin yata na dito, accommodation dito eh. Ay, ang ganda rin dito. Pailaw sila. Oo, may pailaw. Eto, marami pa ditong tao. Tapos ito kasi, na talaga siya? Meron ng rock formation or meron ditong bundok or burol. Kaya ang ganda niya ring tignan. Yung iba talaga dito, lang talaga sila, nagra-rides. Kasi free naman dito eh. Ayun yung mga helmets nila. Tapos, ito nga, tutudturin natin, tignan natin kung anong resort to. Ito yung hindi makakadaan, di ba, Bes? Kasi may nakaharang. So kung gusto nyo, eto tignan nyo yung daan kung nasaan. Ang taas. Akayat kayo sa taas. Ay, may mga nagka-camping. Yung talaga, hindi na namin mapakita na sa likod. May mga tents. Ang hindi namin alam kung may bayad or wala. Eto, baka resort din to. Oo, ayan Tapos may pailaw na din sila. Hanggang doon sa dulo, nakari natin. Ay, alam nyo, nakakatuwa dito sa area na to. Ito yung nakaka-relax lang. Tapos yung pagkain natin doon sa resort, naman siya, reasonable price. Yung nandoon kayo sa beachfront, pero hindi ka naman parang inold up. Lagi yung term ko, sorry naman na. Meron kasing nagugulat ako sa presyo eh. Ayun meron pa silang kayak. Ang payapa ng tubig. At ang maganda dito, tingnan nyo kung gaano kalinis dito. So siguro nga kasi ito kasi private, naalagaan. O kahit gabi na, makikita nyo pa din kung gaano kalinaw yung tubig. Di ba? Yun yung maganda sa kanya. Ay, ang romantic dito. Di ba? Hanggang doon lang tayo sa dulo.
Tapos tignan natin kung ano yung pangalan nitong accommodation para just in case, malay nyo, meron kayong pagpipilian. Based kay Google Map, ang pangalan nitong buong resort na to ay 101 Beach Resort. Ang hindi namin alam kung nasaan yung mga rooms. As in more on tents yung nandito at saka mga cottages. Hindi namin alam kung nasaan yung mga rooms nila. Kasi yung bahay, parang bahay kasi siya. Medyo maliit lang. So parang Airbnb. Ang hindi namin alam kung meron doon sa likod pa. Uy, maganda rin tong area na to. And dito, pwede siguro yung parang night swimming, ganyan, o overnight. Doon kasi sa resort natin, wala na talaga. Nag-alisa na sila. Uy, ang saya dito. Kung ano kayo, buong family. Actually, ngayon, nakita namin doon sa pinag-istayan natin. Kasi di ba una, pwedeng mag-park doon sa harapan mismo ng room nila or ng villa nila. Tapos, pangalawa, ngayon nakikita namin ang dami ng usok yun ng why. Lahat sila nagbo-barbecue Barbecue night! Oo. So yes, meron siyang corkage, pero kapag kasi inano mo siya, tawag nito kinwenta mo, mas makakamura pa rin sila na meron silang baon. At saka ang saya lang nung di ba, Oo. na-experience na nag-iihaw-ihaw. Yes. Tapos yun na, meron na silang mga alak, ganyan. So, nai-enjoy talaga pagka buong family. Ay, ang ganda rito sa area na to. Kung ganda mismo nung area yung pag-uusapan, mas maganda rito sa 101 Beach. 101 Beach Resort. Kasi Instagrammable siya. Tapos napapalibutan kasi siya ng mga rock formations. Ito And then, dito pa. Kumbaga, ang lapit mo sa mga rock formations. Unlike yung doon kasi sa accommodation natin. Parang nilinis no? Oo. Wale. Tapos ito, mas malapit din sila dito sa sa mountains ng Sunset. Tapos dito, meron mini beach. Ay, ang linaw talaga nung tubig, oh. Ang layo talaga dun sa sa SMBA. And ito na, be, sumisilip na. O, ito yung inflatable island beach club. Ayan, nandyan. O, kailangan niyang dumaan ng bato. O diba guys, Instagrammable. Ang ganda ng background natin, rock formation. Yes! So ngayon, busog na yung mata natin. And then, ngayon talaga, kahapon, sorry talaga. Kahapon kasi talaga parang yung SMBA, para kang nasa Manila na nagkaroon ng ng dagat, ng beach. Yung kumbaga hindi mo mafe-feel na nasa bakasyon ka, na bakasyon talaga. Actually, doon kahit paano kasi may mga establishment na talaga eh. Kasi modern na modern siya. Tapos yung beach nga, pumunta ka doon, hindi mo naman siya masyadong ma-enjoy. Ito talaga, feel na talaga namin na ay, nasa bakasyon talaga kami. At dahil dyan, Tommy Lee Jones na. Kakain na kaagad Ano bang tayo. magandang ginagawa sa bakasyon? Oo, Siyempre kumakain. While waiting sa order natin, tignan nyo naman meron ditong pa-acoustic. Diba? So hintayin lang natin yung ating pagkain. Medyo malamok at saka magamo-gamo doon ngayon sa sa resto. Tapos sinabi, pwede naman daw palang i-serve sa veranda natin. Why not? Tignan nyo sila, Ayan, family sila. Diba? Ang saya nila, barbecue night. Ito din, meron din dito. So tayo, ganun din gagawin natin. Gusto pala namin ma-experience lahat. Gusto pala natin dito tayo sa balcony natin. Sa veranda. Tapos ayan, meron namang pailaw. Actually, maganda rin siya sa gabi. Sobrang relaxing na nung dating niya. Ito tayo, di ba, Bes? Oo. And then, yung sa kabila naman, walwalan na. Yun naman kasi talagang masarap gawin sa bakasyon. Diba? O, dito tayo kakain sa ating
veranda. And ito na yung order natin. Diba? Another experience. Wow. Oh, ito na yung pagkain natin. For sure, ito yung caldereta. Beef caldereta. And then, Pakbet. ito yung pakbet. Tapos meron tayong dalawang rice. And nagtanong kami kung merong boneless na bangus na sinigang. Wala daw. Nadaing na daw. Nadaing na daw. So ngayon, eto. Tchadan! Sinigang na pork tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Hanggang gabi na-enjoy namin itong experience na to. So ano siya? Yes, parang ordinary yung pagkain, pero extraordinary yung experience. Yes. Actually, ang pinaka naman importante, yung experience Talaga. At saka alam niyo yung servings niya. So nilagay na nilang namin yung yung presyo kanina sa baba. Yung servings niya naman okay na. Again, nandito tayo sa beachfront na hotel or resort, pero hindi mo pakiramdam na hinold up ka sa presyo. Yung aaray ka. Yung aaray ka. Ayan oh. At freshly cooked talaga siya na ibibigay as in bagong-bagong luto. Good morning everyone! Ito yung tinatawag na sounds of nature. Yung meron kang mga kuliglig na naririnig. Tapos yung mga huni ng ibon. Sino ba naman ang hindi marirelax dyan? O isama na rin natin yung mga sasakyan. Kasi ito nasa kalsada kasi tayo. Apaka-peaceful ng morning natin. Perfect na perfect para sa mga nagre-relax. And ngayon naman guys, punta na tayo sa restaurant, magbe-breakfast na tayo. And pakiramdam namin guys, yung pagkain natin ngayon Silog Meals, kung ano yung nasa menu nila dito sa coupon. Yes. So walang magaganap na buffet, which is okay lang din naman. And then, ang maganda nga pala rito kasi guys, kung titingnan niyo to, para kasi siyang open na open. Tapos di ba nga may kalsada, alam niyo kung ano yung maganda sa ginawa nila. Kada corner halos meron siyang may guard. So for example, yung pagkagising namin, meron palang guard doon sa part na yon para nga siguro, for example, kung meron mang tatawid or bababa from the road, masasaway nila. And then sa beach din, meron dun sa bandang restaurant. And of course, sa entrance. So, secured naman yung feeling. Ito yung tinatawag na 1 million pesos worth of view. Taray. May worth. Grabe, apakapayapa. Pati yung dagat. Apakapayapa. Ang ganda niyang tignan, tapos may mga nakaparada pa ritong mga bangka. Ito nga yung ginagamit for island hopping or island tour. Tapos tingnan nyo naman, yung mga bundok. Apakaganda. Ang sarap gumising ng maaga kapag ganito. Sumalampak ka lang sa buhangin, or kung ayaw nyo, meron naman silang mga beach beds, or ano tawag mo dyan, Bes? Beanbags. Mga beanbags. Diyos ko! Ito yung ang sarap mo nang wag umuwi. Diba? Pasok, Bini. Wag muna. Ang ganda talaga. At 2 to 3 hours away lang yan from Manila. Tara na, punta na tayo sa resto for our breakfast. Ay no, tambay lang kayo dito, Diyos mio. Ay, Bes, parang may pa-buffet. Nagkamali tayo. Parang merong pa-manage buffet na nagaganap. Ha? Ano? Kasi kahapon, kumain tayo dito yung mga plate, nakarap. Ngayon hindi, nakatanggal na siya. Oo, diba? O, tara na.
Good morning. Wala pa masyadong actually, wala pang tao. Aga namin early bird. Kasi nga, kapag ka ganito, di ba, ini-enjoy talaga yung morning. Ang sarap sana magkape doon sa balcony natin, sa veranda. Kaya lang, wala silang initan ng tubig, so hindi tayo nag-coffee. Ay, Naku, buhay naman, tayo. Breakfast. Buksan na kagad Buksan na kagad natin yung breakfast. Ito yung rice and garlic rice. And then, egg. Longganisa. And chicken po. Fried chicken. Fish fillet. At least, diba? Carry na yan. Mabubusog na talaga kayo. Guys, nagkamali kami. Babawiin namin. Hindi pala siya buffet. Charot lang pala yun. Charot na buffet lang pala. Ang mangyayari din naman, pipila kayo doon. Tapos, sila rin yung maglalagay. Tapos hindi kayo pwedeng, kunyari, si Enzo kasi di ba nagda-diet-dietan siya, protein siya, nag-assure ng dalawang, Kuya, pwede po dalawang itlog. Ay, sir, pasensya na po, isa-isa lang po. hindi pa po nakakakain lahat. Ay, sorry po. Which is true naman. Pero akala kasi namin buffet. Tapos, ang ginawa ko, yung fish fillet ko, sa kanya ko na lang ipinalagay. Pero just in case na, for example nga, hindi kayo kumakain ng fish fillet, pwede naman daw maging dalawa yung longganisa. Pero syempre nga sabi ko, ay wag na po muna kasi baka may maubusan ng longganisa kasi hindi pa kumakain lahat. So, ayun. Sa akin, guys. Pero yung rice, pwede naman. Pwede, ikaw yung kukuha ng rice, pero yung mga ulam, sila. So, binabawi namin, hindi pala siya buffet. Which is good na din naman kasi actually dito, ang pupuntahan mo na talaga, ito na mismong lugar. Di ba? Ang simple ng breakfast natin. Pero ang nagiging special na kasi dyan, ito ng view. Ito na kasi yung nakikita natin. Yung mga bundok na talaga. Sino ba naman ang hindi gaganahang mag-breakfast? Actually, sino ba naman ang hindi gaganahang tumambay na lang dito? Kung ganito yung view nyo. Kain na lang muna tayo. Tapos na tayong mag-breakfast. Nagtanggal tayo ng mic para just in case lang, nandito tayo sa veranda natin, maririnig ninyo kung magiging issue sa inyo yung ingay ng mga sasakyan. Actually, kapag kagabi naman, wala na rin sasakyan. Kasi wala naman masyadong dumadaan. Yes, pero syempre 'di ba medyo maliit lang yung room natin. Tapos ako yung nandun sa left side, yung AC, di rin nadinig ko. So medyo malakas yung AC. So kung pagka kayong matulog, yung hindi masyadong mahimbing, malamang magigising-gising kayo. Kasi ako kahit pa paano nagigising kasi di ba namamatay yung motor. Tapos biglang sisindi na naman siya. Yung Pag-iwalamig kasi. Oo, di ba? Pero sa amin, okay lang yun. Pero kayo, just in case lang. And then, pet friendly ba sila? Guys, based sa research natin, guys, itong Samba Blue Water Resort, pet friendly sila. Yes, and So ng saya kasi pwede makabibig natin dito. makakapagbakasyon. Lalo na nga kung may sasakyan kayo, di ba? And yung wifi naman, okay naman. Smart TV pala yung wifi. Na-surprise kami. Nakapanood tayo ng mga vlogs natin. And then, yung wifi, okay naman. May konting buffering pero very, very light lang. And then, pasasalamatan nyo yung wifi kahit na medyo mahina siya. Kasi nga, walang signal yung data natin, smart. And then, ikaw meron yung Kahit pa globe. paano yung globe ko okay eh. So, ayan. So, kami na-enjoy namin siya. Kung wala lang tayong next na pupuntahan, wow, gusto niya yan. May ang sarap ditong mag-extend. Ang sarap dong talagang susulitin yun. Kahit yung 2 nights, kasi yung 3,000 plus pesos, sulit na to. Hindi ka aaray sa presyo. At saka kahit pa paano, mayroon naman silang restaurant at yung presyo ng restaurant nila, okay pa din. Yeah, reasonable naman. Pwede naman na. And then kung gusto niyo lumabas, pwede naman. Kasi yung nga pala dito, yung e-trike, pala siya, totoong service talaga siya. So, meron talagang nagpapahatid, nagpapasundo. Kunyari, merong family na gustong lumabas. So, pwede siya. So, ayan, na-enjoy natin yung pag-stay natin dito. And yung na talaga, yung view na talaga, yung binayaran nyo dito. And the whole experience itself, nakaka-relax lang talaga siya. And with that, sana po nagustuhan nyo yung mga Subic area na vlogs na nagawa natin. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs. Bye everyone!